Report mula po rito sa Luzon ng Kawayan. Bombo Kyle, magandang hapon please come in. Bombo una, Kawayan. Yes, Bombo Angelica, magandang hapon. Inirekomenda ng Konseho ng Lungsod ng Kawayan na pansamantalang ipasara ang poultry farm sa Marabulig 1 hanggang hindi pa natatapos ang conveyor na sinasabing solusyon para maiwasan ang langaw sa nasabing lugar. Sa isinagawang committee hearing ngayong araw, tinalakay ang usapin sa mga langaw na nagmumula sa mga farm lalo na tuwing harvest season. Kabilang sa naging sentro ng pag-uusap ay ang perwisyong dulot nito at dulot ng mga poultry farm, partikular na sa may Barangay Gapal at Barangay Marabulig 1. Ayon kay Vice Mayor Benji D. Duterte, mahigit 5 taon nang nakakalipas simula ng pasimulan ang hearing at hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nararanasan. Kaya naman, inirekomenda nito sa Konseho na mag-issue na ng letter ng temporary closure sa poultry farm dito sa may Barangay Marabulig 1. Ayon sa Vice, bibigyan ng panahon ng farm para ayusin at tapusin ang sinasabing conveyor na magiging solusyon sa mga langaw na nagmumula rito. Giit pa ng Bise, kung hindi pa rin masosolusyonan kahit pa matapos ang conveyor, tuluyan na itong ipapasara. Maging ang poultry farm sa Barangay Gapal ay binigyan din ng warning at maaari ring pansamantalang ipasara kung hindi pa rin masosolusyonan ang problema sa langaw. Anya, bukas ang pagtatayo ng negosyo sa lungsod, ngunit kaakibat nito ang responsibilidad na kailangang gampanan ng mga nagnenegosyo. Hindi usapin kung malaki ang ginastos sa pagpapatayo at pagpapatakbo nito, kundi kung ito ba ay nakakasunod sa mga patakaran. Nagbiro rin ang Bise sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng mga langaw dahil anya, buhay pa sila ay nilalangaw na. Samantalang ganito ang kanyang naging pagpapahayag. Ito yung sinasabi ko kanina pa. 2020 pa, dinidinig na dito sa council ito. Ngayon, bigyan mo na naman ng pagkakataon di mas lalo lalaki ang ulo nito. Yun ang nangyayari. Hindi na masyado huwag yung proteksyonan yung negosyante na nagbibigay ng problema sa bayan. Mahirap sa atin. Alam nyo, dapat tignan nyo yung papel. Ilan hearing na nangyari, panay ganito. Panay papogi, wala naman nangyayari. Kaya kasi nasa-suggest ko po dito sa August body na i-endorse na natin na foreclosure si Mr. Alex Matthews. Hindi niya sumunod sa inyo eh. Nung si Consular Baclos parang kamit yung health. Para-inspection lang nakikita natin. Walang aksyon. 5 years, 2018 pa nag-start na yung problema sa Marabulig. Ilang years na ngayon? 2025. Almost 7 years na buhay pa yung mga tao doon, nilalangaw na. Ano ba kayo? Puro kami senior ko doon. Yun lang yung sa akin, Mr. Chair, na huwag na natin pabahin to. Kung sakali lang ngayon pa lang, stop na yung operation nila, kung nagawa nila yung mga sinasabi ng conveyor nila, dito tayo mag-testing. Pero sa ngayon, tigil operation sila. Yun po yung recommendation, Mr. Chair. Yes. Lagi po natin tatandaan. Sa syudad po, dito po sa bayan ng sa syudad ng Kawayan, lahat po ay open mag-negosyo. Pero may kanya-kanyang responsibilidad po tayo na kailangan gampanan po natin. Diba po? Pero kung nakaka-permission na po, kahit gano'n pa kalaki ang investment mo, kung nakaka-permission na tayo sa taong bayan, mukhang meron po tayong batas na kailangan sundin. Kasi kaya ako nga po pinupoint out kanina pa, na ipasara nga itong si Matthew, kasi nakita ko yung reklamo since 2020 pa, up to now, Bahagi ng naging pagpapahayag ni Vice Mayor Benji D. Duterte. At yan muna ang ulat mula rito sa lungsod ng Kawayan. Ako si Bombo Kyle Balad. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! DZNC.
para maliwanagan kasi parang first time ko din ma-encounter itong conveyor na binabanggit. So para saan ba ito? Ano ipaliwanag ba para at least malaman din ng mga kababayan natin? Yes, Bombo Angelica, kanina sa committee hearing, nagpaliwanag itong mga may-ari ng farm or mga trabador sa mga farm. Itong conveyor, Bombo Angelica, ito yung ginagamit nilang mga makina para dito kumolekta dito sa mga ipot ng manok. Bombo Angelica, na siyang pinupuntahan nitong mga langaw. So ayon sa pagpapahayag ng mga nagtatrabaho sa farm, dahil wala naman yung mga farm owner kanina, Bombo Angelica, itong ganitong klase ng makina ang siyang solusyon nang sa ganoon ay maiwasan itong paglawak ng epekto nitong mga langaw na nagiging perwisyo sa mga kababayan natin. Kaso nga lamang, Bombo Angelica, hanggang sa ngayon kaso ay hindi pa tapos itong conveyor na to dito sa farm or poultry farm dito sa may Barangay Marabulig 1. Kaya naman naglabas na ng direktiba ang konseho na ito temporary closure itong nasabing poultry farm, at kung hindi pa rin masusolusyonan kahit pa matapos itong nasabing conveyor, Bombo Angelica, ay totally closure na yung ibababa ng konseho, Bombo Angelica. Oo. So eto saan ba manggagaling kasi itong mga conveyor na ito? Bakit until now wala pa pumukay? Budget yan ng mga may-ari nitong nasabing farm at itong mga makina to, hindi lang natin sure kung saan nila ino-order o paano yung sistema ng kanilang mga paggawa, Bombo Angelica. Pero gaya nga ng sabi kanina dito sa may committee hearing, tignan natin or i-check nila if itong mga conveyor na to ay magiging epektibo o hindi, Bombo Angelica. At ito kumusta yung ito aside dito nga sa pagpapatawag sa mga may-ari ng poultry, at the same time yung sa conveyor, ano pa yung ginagawa ng City Council? Lalo pa talagang matagal na issue yan, Bombo Kyle? Yes, Bombo Angelica, aside nga dito sa pagpapatawag dito sa mga conveyor, isa or mga poultry farm owner at mga trabahador doon, Bombo Angelica, ay ito kanina din kasi is kasama sa mga ipinatawag ay yung mga apektadong mga mamamayan doon. Hiningan din sila ng reaction at talagang kanina habang ibinababa ng Vice Mayor ng lungsod itong kanyang direktiba na i-move ang konseho na ipa-temporary closure itong nasabing itong nasabing poultry farm dito sa may Marabulig 1. Kita natin yung naging reaksyon ng mga kababayan natin ng pagsang-ayon dahil marahil talagang matagal na silang naapektuhan nitong nasabing perwisyo na dulot ng langaw, Bombo Angelica, at isa pa dyan ay matagal-tagal na rin ito, ay around 2019 to 2020 pa, anong taon na ngayon, Bombo Angelica. At least sa ngayon, Bombo Angelica, nagkaroon na talaga ng aksyon at hindi lang puro pagdinig sa konseho, Bombo Angelica. So when we say temporary na closure, paano yan, Bombo Kyle? Lalo pat meron din yung mga meron pa ba yung mga laman dito ng mga dito ng mga poultry, mga manok? Lang ngayon ay ang sabi papahayag kanina, lalo na yung dalawa na talagang pinofocus or talagang siyang pinagmumulan nitong nasabing mga langaw, Bombo Angelica, wala pa silang naikakarga ng mga manok, nasa cleaning pa lang. At yun nga din yung sinabi kanina sa konseho na wag munang lagyan ng manok dahil temporary closure yan. Ang mangyayari dyan, Bombo Angelica, kapag natapos itong mga conveyor na sinasabi nila, doon muling papayagan itong operasyon nito. At kung makikita pa rin despite na kompleto na ng gamit at may conveyor na para ito ma-mitigate or matanggal, masolusyonan itong problema sa langaw, Bombo Angelica, at nagkaroon pa rin ng epekto itong mga farm na to sa pagdami ng langaw na naapektuhan itong mga kababayan natin malapit dito, ay talagang totally closure na yung plano ng city government, Bombo Angelica. So, paano ba yung sitwasyon ng mga kababayan natin based doon sa baka nakuha niyong mga impormasyon, Bombo Kyle, na talaga namang lalong-lalo na kapag during harvest season talaga?
Angelica, actually tayo rin mismo naka-experience niyan during nitong talagang kasagsagan ng pagrereklamo ng mga kababayan natin. Matatandaan mo, nagtungo tayo dyan sa may barangay Gapal. Talagang kita natin napakaraming langaw nagkalat. Partida, Bombo Angelica, kilometro na yung layo mula doon sa farm. At talagang kita natin last time, yung dami ng langaw na nagkalat. Bombo Angelica. So kung paano yung ganoon na tayo na experience lang natin ng isang araw dahil pumunta tayo doon, yun yung araw-araw na nararanasan ng ating mga kababayan. Actually, yung iba pa, Bombo Angelica, yung mga alaga nilang hayop dahil sa dami ng langaw, nagsimatayan Bombo Angelica. So talagang malaking perwisyo ito at talagang hindi rin natin masisisi ang ating mga kababayan na lagi na lamang dumadaing. And finally, ngayon, narinig na talaga, yung dinig na talagang may action, yung city government na gagawin ngayon. Hindi na lang puro checking, inspection, Bombo Angelica, kasi ngayon may action na ginagawa. And this sample at magsilbing sample sana to sa lahat din ng mga farm owner to do action. Hindi lamang oo right after ng session at mananatiling nakapako na lang yung kanilang pangako. Bombo Angelica. Yes. At ito, doon sa nagkakamatayin yung hayop, kumusta naman yung epekto nito ito pasintabi po sa mga kamakain po pala, mga langaw nito sa mga kababayan naman natin? Yes, Bombo Angelica, kung matatandaan mo, ilang buwan lang, Bombo Angelica, dyan sa may barangay Kapal no nagtungo tayo, may mga anak na nagkakasakit na, Bombo Angelica, yan kasi yung finalo up natin last time, yung kanilang mga anak nagkakasakit na dahil dito sa mga langaw na ito. So hindi na lang usapin, Bombo Angelica, doon sa negosyo o alagang hayop, maging doon sa kalagayan ng pangkalusugan netong mga bata at maging mga residente ang talagang apektado kapag talagang maraming langaw ang nasa paligid. Bombo Angelica. Okay, sige, maraming salamat, Bombo Calbanad. Report mula po rito sa lungsod ng Kawayan. So yun po, kasi ang tagal na. Diba? Parang sabi nga ho natin, kung hindi po maaasahan po natin pong mga kababayan po yung mga officials po. Diba? Sino? Diba, kanino po yung tatakbuhan, saan po sila tatakbo? Alam mo ninyo, dito sa atin pong himpilan, diba? Yung nga pong tanging ginagawa ho natin, maipaabot po yan sa atin pong mga kinaukulan. Diba? Para ma-address eto nga pong mga ganitong klase pong concern. Kasi grabe, parang sabi ko nga ho, papaano po naaatim nito nga pong mga negosyante na habang sila po ay kumikita po nito nga hong pera or nito pong limpak-limpak na pera dun po sa kanila pong negosyo, mga kababayan, napeapektuhan. Napeperwisyo po yung atin pong mga kabombo, yung atin pong mga kababayan. Diba? So, papaano? Sabi nga ho natin, so kinakailangan naman ho na magkaroon po ng consideration sa part. Diba? Ang priority nga dapat po yan, yung sa atin pong mga kababayan. Diba? Bagamat ito, siguro nagbabayad po ng tax, meron po yung mga buwis po na yan, pero tignan nyo naman. Diba? Yung nga pong kalusugan po na atin pong mga kababayan na aapektuhan. Yung nga pong pang-araw-araw po na buhay ng atin pong mga kababayan na aapektuhan. Diba? Tignan po ninyo, kay Bombo Kael nga, diba? Isang best lang po siya na talaga naman pong nagpunta dyan po sa may part po ng Gapal. Pero grabe na. Papaano na lang po yung sitwasyon ng atin pong mga kababayan na araw-araw yan po yung ang na-encounter po nila. Diba? Medyo natawa lang po tayo doon sa binanggit po na buhay pa pero nilalangaw na mga kababayan. Pero kung titignan po natin, it's the sad truth. Diba? Pasaklap po na katotohanan po yun. Na nangangahulugan lang po na meron pa po sigurong aksyon, though hindi naman po natin dinadiscredit po yung ang ginagawang hakbang. Diba? Meron naman po talagang ginagawang hakbang po ang lokal na pamahalaan regarding po dito. Diba? Meron pa nga po yung nga pong pagpunta, yung nga pong pagdalo po doon po sa mga poultry farm, mga kabombo, pero kulang. Diba? Nakukulangan ho tayo. Nakukulangan po yung atin pong mga kababayan doon po sa ginagawang hakbang po ng ating pong lokal na pamahalaan. Diba? Dapat pong ipakita po sa atin pong mga kababayan na wala pong dapat sinisino. Diba? Kung sino man po yung may-ari, malaking negosyante man, or kung whatsoever or whoever it is, diba? Mga kabombo, whoever it is or she is, mga kabombo, dapat pong ito naman, diba? Dapat pong sumunod po sa mga panuntunan kung kinakailangan po na
dapat ipasara po yan, ipasara. Di ba? Kaysa naman po na peperwisyo po ito pong atin pong mga kababayan, sila po ang mag-adjust, hindi po yung atin pong mga kababayan. Di ba yun dapat po yung ipisipin po na atin pong mga opisyal, yan po dapat yung instill po nila. Di ba? Kasi alam mo ninyo, hindi po matatapos po ito pong mga ganitong klase pong mga usapin dito hanggat meron po yung pinoprotektahan or meron pong kinikilingan po yung atin pong mga opisyal. Diba? Dapat po i-implement po natin ang batas po ng patas, diba? Pantay-pantay. Wala pong dapat pong mga kinikilingan, wala pong dapat po na talaga naman pong sinasaydan, diba? Or di naman po kayo pinoprotektahan ito nga pong mga opisyalis po natin. Kasi kalusugan, kinabukasan, at kapakanan po ng atin pong mga kababayan, ito nga pong napeperwisyo. Diba? So kung meron pong mga violation, sabi nga po natin, ang number 1 priority pa rin po dapat yung kalusugan po ng atin pong mga kababayan. Ba? Alam mo ninyo, hindi naman po mabibigyan po ng pagpapagamot po ng mga taga-poultry po na yan. Yung pong pagpapagamot ng atin pong mga kababayan. Bakit? Meron po ba silang ambag? Wala. Diba? Yun na lang po sanang isipin. Nahihirapan po yung atin pong mga kababayan. Diba? Sabi nga ho natin, parang yung word ko, ayoko nga akong banggitin yung word po na nakakadiri. Ba? Kasi ikaw po ba, diba, yung meron po yung time na nagkukulambo na daw po yung atin pong mga kababayan. Ba? So, kailangan pong bigyan po ng ngipin ang batas. Kinakailangan pong, kailangan pong maging kamay na bakal yung atin pong mga kababayan o yung atin pong mga authorities dito po sa Cauayan City. Diba? Para po mapakomply ito nga pong mga kababayan po or ito pong mga poultry owner. Diba? Doon po sa mga itinakdang panuntunan po dito, gawin po yan. Kasi dapat mas matimbang po yung ang kapakanan po ng mas marami pong mga kababayan po natin kaysa yung pong negosyo po na yan. Diba? So, yun po dapat di po sila nagnenegosyo kapag meron pong napeperwisyo dito po sa mga negosyo po nila. Diba, hindi naman po sa lahat po ng pagkakataon, pero puro pera na lang. Puro pera na lang po yung ang iniisip po ng ating pong mga kababayan at the same time ng ating pong mga otoridad. Kasi syempre, diba, hindi din po maganda yung impresyon sa ating pong mga kinaukulan. Syempre, yung nga pong iisipin po ng ating pong mga kababayan, meron pang ginagawa. Diba? Meron po bang ginagawa? Tsaka kung titignan po natin, kung meron pong ginagawa po yung ating pong mga kinaukulan, dapat lubos-lubisin na po nila. Diba? Dapat po galingan na. Kasi syempre mauubos lang or masasayang lang po yung effort po nila kung nag-implement po sila ng ganitong panuntunan pero hindi naman po nasusunod, useless. Diba? Useless po mga kaboma. So yan po i-check po natin yan kung ito papatutunganan po ba yung nga pong dapat is magkaroon po na ng conveyor. Ito nga pong mga yung pong mga poultry farm kasi sabi po ng anito nga pong pagpapaliwanag ho kanina doon po sa session as per doon po kay Bambukal is yun po kasing conveyor yung parang kaslagikot agigop dagiti ngay rugit dagito ngay manok mga kabomo na yun naman pong talagang mga rugit po na yun ay talaga tiiyat attract. Di ba? Hindi naman po yung mga manok po yung pong mga dagijay rugitda, iti i-attract, iti langaw, mga kabomo. So, ito sa atin pong mga kababayan, kung kinakailangan po, talagang sabi nga ho natin, nakaka-frustrate na din po kasi. Diba, yung paulit-ulit po na ganyan pong nararanasan, pero tila ba wala pong nangyayari. So, sino po yung hindi po mapo-frustrate po diyan? Oras po natin ay 23 minuto na makalipas ang alauna po ng hapon. Dito ho tayo mga kabomo sa